naglaro na ang Gilas Pilipinas laban sa Manawato Jets bilang bahagi ng kanilang paghahanda para sa FIBA Third Window. Bagamat exhibition game lamang to, marami tayong mahahalagang napansin sa sistema at rotations ni Coach Tim Cone. Halos lahat ng players ay kayang maglaro sa iba't ibang posisyon, kayang mag-switch sa depensa, and able to compete in the fast-paced style of international basketball. Noong una, aminado akong may duda ako sa lineup na ito. Pero matapos mapanood ang kanilang galaw, depensa at ball movement, unti-unti kong naiintindihan ang direksyong gustong tahakin ni Coach Tim Cone. Ang tanong ngayon, sapat na kaya ang sistemang to para makapag-compete sa New Zealand at Australia? Kung titingnan natin ang lineup ng Gilas Pilipinas, makikita nating pinaghalo ni Coach Tim Cone ang mga veterano at mga batang players na may kakayahang maglaro sa iba't ibang posisyon. Sa guards nandiyan sina RJ Abarrientos, Juan Gomez de Liaño, Dwight Ramos at Chris Newsome. Sa forwards nandiyan sina Justin Brownlee, Kevin Kiambao, Justin Baltasar, Carl Tamayo, Troy Rosario at Mike Phillips. At sa centers nandiyan sina June Mar Fajardo at AJ Edu. Sa unang tingin pa lang, mapapansin mong karamihan sa lineup na ito ay mga multi-positional players. Marami ang kayang maglaro ng dalawa o higit pang posisyon, may kakayahang magdala ng bola at komportable ring dumepensa kahit mapunta sa mas maliliit na kalaban. Ibig sabihin magiging mas mabilis ang switching sa depensa. Kapag may screen, mas madali silang makakapagpalitan ng bantay at mas agresibo silang makapag-show o hedge sa ball handler. Malaking advantage ito laban sa mga koponang umaasa sa outside shooting. Kapag ang malalaking players mo ay kayang sumabay sa perimeter, mas mahihirapan ang kalaban na makahanap ng open 3-point shots. Isa pa, dahil halos lahat ay kayang maglaro sa iba't ibang role, mas flexible ang rotations ni Coach Tim. He has greater flexibility in his lineup combinations, allowing him to adjust based on the opponent and game situations. Pero hindi rin ito perpektong lineup. Isa sa nakikita kong posibleng kahinaan ay kapag sobrang bilis ng laro ng kalaban. Alam nating may mga physical at mabilis na guards ang New Zealand at Australia na mahilig mag-pressure at mag-trap sa backcourt. Kapag hindi naging maayos ang ball movement ng Gilas, it could lead to turnovers, allowing the opponent to score in transition. Pero kung may nakahanda namang adjustments at set plays si Coach Tim against a trapping defense, naniniwala akong may paraan ang Gilas para mabawasan ang pressure. Isa rin sa nagustuhan ko ay ang rotation na nakita natin laban sa Manawato Jets. May pagkakataon na si Kevin Kiambao ang nasa shooting guard, si Juan Gomez de Liaño ang point guard, si Carl Tamayo ang small forward, si Justin Baltasar ang power forward, at si AJ Edu at minsan si Mike Phillips ang nasa center position. Sa papel, medyo kakaiba ang kombinasyong ito. Pero kapag tiningnan mo, they're young, long, athletic, and play with relentless energy on defense. Malaki ang potensyal nilang makasabay sa modernong international basketball. Kapag nag-click ang chemistry nila, naging mabilis ang pasahan at naging disiplinado ang depensa. I believe they can hold their own. Hindi magiging madali ang dalawang laban. That's why we should temper our expectations. Huwag tayong agad mag-expect ng malaking panalo. But if they execute the system well, their defense will be solid and everyone will work together. Naniniwala akong may tsansa ang Gilas na makakuha ng positibong resulta. Isa pa sa magandang nakita natin ay unti-unti nang binibigyan ng mas malaking responsibilidad sina Kevin Kiambao at Carl Tamayo. Hindi man naglaro si Justin Brownlee sa exhibition game na ito, nakita natin kung ano ang kayang ibigay ni na Carl at KQ kapag binibigyan sila ng kumpiyansa at lisensyang gumawa ng opensa. Carl Tamayo finished with 14 points while Kevin Kiambao added 13 points. Halos magkapareho ang naging production
protection nila at pareho silang naging mahalagang bahagi ng opensa ng Gilas. Si Mike Phillips at Justin Baltasar naman ay talagang kahanga-hanga ang ipinakita. Kahit bago pa lamang sila sa sistema ni Coach Tim Cone, ramdam agad ang impact nila sa depensa, rebounding, hustle at energy sa loob ng court. Especially Phillips, who I believe will be a key piece for us in this third window. Mas mahalaga na nakita natin ang direksyong gustong buuin ni Coach Tim. Hindi ito lineup na nakadepende lamang sa isang superstar. This is a group of players who can adapt, switch positions, and work together as a unit. If they can execute it consistently, possible tayong makakita ng malaking pagbabago sa playing style ng Gilas sa mga susunod na international tournaments. Sa ngayon, promising ang direksyong tinatahak nila. Pero ang tunay na sukatan ay kung paano nila ito maipapakita sa opisyal na laban. Sa totoo lang, para sa akin ay mas balanse ang lineup na ito. Kung may kulang man, si Kai Sotto lang. Malaking tulong sana ang taas, rim protection at interior presence niya laban sa matatangkad na kalaban. Pero may isa pa ring malaking tanong. Paano haharapin ng Gilas ang malalakas na front court ng New Zealand at Australia? Alam nating parehong physical ang dalawang kuponang ito at mahusay maglaro sa ilalim ng ring. Kahit mapigilan natin ang outside shooting nila, maaari pa rin tayong mahirapan kung matatalo tayo sa interior game. Ang magandang nakita natin ay mukhang epektibo ang matchup zone na depensa ni Coach Tim. Ginamit na nila ito laban sa Latvia noon. 8 seconds to work with to give Latvia some sort of momentum heading into the end of the first period. Oh, and it falls out of his hands. If they can consistently communicate and rotate on defense, they can reduce the opponent's edge in the paint. Isa pa sa gusto kong makita ay ang combination nina Juan Gomez de Liano, Chris Newsome, Dwight Ramos at RJ Abarrientos. Maganda ang balanse nila sa ball handling, depensa, playmaking at shooting. RJ Abarrientos is a shooter known for his perimeter shooting, while Juan Gomez de Liano is also capable of knocking down shots from beyond the arc. Si Dwight Ramos naman ay napatunayan na ring maaasahan sa catch and shoot at spot up situations. Kahit si Chris Newsome na mas kilala sa kanyang depensa at all-around game ay malaki na rin ang improvement ng kanyang outside shooting nitong mga nakaraang taon. At syempre nandyan din si Justin Brownlee na isa ring consistent na 3-point threat. Dahil dito, mas naiintindihan ko kung bakit tila hindi naging prioridad ni Coach Tim na magdagdag pa ng isang player na ang pangunahing papel ay maging shooter lamang. Sa kasalukuyang lineup, mayroon na siyang sapat na mga players who can knock down shots from the outside, habang nagbibigay rin ng depensa, playmaking, and versatility on both ends of the floor. Sa tingin ko, mas nakatuon si Coach Tim sa pagbuo ng isang lineup na walang madaling target sa depensa at may kakayahang mag-ambag sa iba't ibang aspeto ng laro, kaysa umasa lamang sa isang specialist whose main job is to knock down 3-point shots. Sa modernong FIBA basketball, mas mahalaga ang mga player na kayang gawin ang maraming bagay sa loob ng court kaysa sa mga one-dimensional na players. Sa huli, hindi exhibition game ang tunay na sukatan ng lakas ng Gilas Pilipinas. Ang tunay na test ay darating laban sa New Zealand at Australia. That's when we'll find out whether the system coach Tim has built is truly ready to compete with the best teams in the region. Ano man ang maging resulta, isang bagay ang malinaw. Unti-unti nang nabubuo ang isang mas moderno, mas mabilis at mas flexible na Gilas Pilipinas na maaaring maging pundasyon ng national team sa mga susunod na laban.